Pinaninindigan pa rin ng pamilya Marcos ang paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Pero para sa ilang human rights victims, hindi katanggap-tanggap ang pagturing sa diktador bilang isang bayani. May report si Tina Panganiban Perez. September 28, 1989, namatay si dating Pangulong Ferdinand Marcos habang naka-exile sa Hawaii sa Amerika. Pero matapos ang may 25 taon, hindi pa rin naililibing ang kanyang labi. Ang pinaninindigan kasi ng pamilya Marcos, dapat siyang ihimlay sa libingan ng mga bayani. As a soldier who fought heroically against the invaders in the Second World War, and as the longest sitting president, that it's my father's right to be buried in the libingan ng mga bayani. Tutol si Pangulong Aquino rito. Ang kanyang amang si dating Senador Benigno Aquino Jr. nakulong noong panahon ng martial law. Pero ayon kay Senator Marcos, kung mangyayari ito, maghihilom na raw ang sugat ng nakaraan na sinang-ayunan naman ng isang administration senator. We're hoping that at any point na may mangyaring ganyan na magbagong isip and the true spirit of reconciliation will finally come through. Ano man ang reklamo ng sino man, ano man ang akusasyon laban sa kanya, hindi may kakaila. Dati siyang head of state, dati siyang nanilbihan din bilang sundalo, and if only because of that, dapat ibigay sa kanya yung nararapat na libing bilang head of state. Ang ama ni Senator Chis Escudero na si yumaong Congressman Salvador Escudero III ay nagsilbi noon sa gabinete ni Marcos. Ang pagpapalibing sa isang mahal sa buhay ay karapatan ng lahat. Pero ayon sa Commission on Human Rights, hindi ganoon kasimple ang usapin pagdating sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. That's a fundamental basic right yan. Right to dignity yan eh. Mahirap nating ilagay si Ferdinand Marcos sa kategorya ng pagiging isang bayani sapagkat ayon na rin dun sa sa records tungkol sa kanya, hindi siya isang bayani. Hindi siya kinikilalang bayani. Bagkus ang kilala sa kanya isang diktador. Isa si Rosales sa mga nakulong at tinorture noong martial law. Tutol siyang mailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani o mabigyan ito ng honors. Talagang hindi sapagkat bayani na lang yung salitang bayani. Pag honors, ibig sabihin ginagalang at meron siyang ginawang napakahalaga. Ang kanyang rekomendasyon, magsagawa na lang ang pamilya ng pribadong seremonya sa isang pribadong libingan. Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, may mga implikasyon daw sakaling payagang mailibing si Marcos sa libingan ng mga bayani. Politically, ang implikasyon noon ay nabura na ang mga nangyaring maling patakaran, maling gawi ng mga Marcoses nung panahon ng diktadura pa si Marcos. Tripling insulto na yun. Na biktima ng asida, ninakawan ng asida, tapos hindi pa nagsusori, tapos bibigyan mo pa ng honors. Magkakahalo naman ang opinyon tungkol dito ng aming mga nakausap. He should still be considered as a bayani kasi ang laki nung na-contribute niya sa Philippines. Hindi siguro dapat ibigay yung ganong karangalan kay Marcos kasi masyadong malalim yung nagawa niya sa history. Siguro sa mga libingan ng mga bayani dahil maganda naman ang ginawa niya. Not in the libingan. My goodness, what that man has done to this country. You consider him a hero, please. Tina Panganiban Perez, GMA News.